Makinig ng mabuti sa ating talakayan. Magtaas ng kamay kung gustong sumagot. Iwasan ang makikipag-usap sa katabi. Inaasahan mo na tutuparin niyo ang ating kasunduan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Sa bakal ito ay bubulot kayo ng isang dinupit na papel na naglalaman ng isang puso at bata. Sa makakabulot ng puso ay maaari na kayong upo, samantala ang makakabulot naman ng bata ay magbibigay ng ideya patungkol sa isang guro. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Opo. Okay, simula na ang pagbulot. Okay, tumayo ang lahat ng nakapunod ng larawan ng bata. Okay, so, para sa unang katanungan, ano ang masasabi niyo tungkol sa puso ng isang guro? Cheryl, ang muna. Puso ng isang guro, syempre, ito yung punong-puno ng pagmamahal sa kanyang mga lalo lang nasa kanyang mga Okay, salamat. Para naman sa kalawang katanungan, report. Ano ang masasabi mo sa salitang guro? Ang masasabi ko sa isang salitang guro ay napakahalaga at isang ehemplo ng bayan. Okay, maraming salamat. Para naman si Katko, Joy. Ano ang mga katangian ng isang mabuting guro po? So, para po sa akin, ang katangian po ng isang mabuting guro ay may mabuting puso at mabait po at nahandang tumulong o gumabay sa kanyang mga estudyante. Okay, maraming salamat. Bigyan naman tatlo palakpakan ng klase. Okay, base sa ating gawain, ano kaya ang ating tatalakayin ngayong araw? Okay, Christine May. Sa talakayan natin sa atong ito ay ang paglalaya sa puso ng isang bata. Okay, tama. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa maikling person na pinamagatang ang paglalaya sa puso ng isang bata ni Genoveva Edrosa Matupi. Ngunit bago tayo formal na magtungo sa ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng layunin. Okay, pakibasa ng sabay-sabay ang layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nabibigyan kahulugan ng mga makabuluhang salita na ginamit sa akdang panonood, na ipapahagi ang sariling damdamin at opinyon mula sa napanood na maikling kwento at nakapagtatala ng iba't ibang eksena o tagpo sa kwento na nagpapakita ng katotohanan o realidad sa kasulukuyang panahon. Okay. Ngunit bago ko ipanood sa inyo ang video ng kwento nito, ay inyo munang bigyan kahulugan ng mga salita na ginamit sa akda na maaaring maging sagabal sa inyong pangunawa. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Opo! Okay. Pakito mo ka lang po.
Para sa unang katanungan, madalas makaranas na pangungutsat si Jonas mula sa kanyang kalaro dahil sa maliit at pispis niyang ilong. Ano kaya ang kahulugan nito? Okay? Chinky? Pango. Okay. So, ang mga sasagot ay pupunta lamang dito sa unahan at pipili ng mga kanilang sagot. So, nandito ang mahiwagang okay. Piliin ang tamang sagot. Dito lang ilagay. Okay. Ating titingnan kung tama ba ang kasagutan ni Gigi. Tama! Palakpakan niyo lang sa Gigi. Para naman sa dalawang katanungan. Palaging nagpapamili si Lola ng mulandal tuwing hapon dahil sa gutom. Ano kaya ang kahulugan nito? Okay, Sherin? Para sa akin po ay merienda. Okay. Okay, ating titingnan kung tama ba ang kasagutan ni Sheryl. Tama! Ang kahulugan ng menendal ay merienda. Palakpakan niyo si Sheryl. Para naman sa ikatlong katanungan. Joy? Lubhang natakot ang mga batang lansangan kaya pagaling silang nagkwento sa mga nangyari. So para sa akin po, pagaling ay isang pagtan. Okay. Kaya ating titingnan kung tama bang kasagutan ni Joy. Okay, tama! Ang kahulugan ng pagarin ay pautan. Para mas ikapat na katanungan. Raymore? So, nais ko magbulita ang mga masasayang alaala natin noong tayo Hindi kasagutan? Okay, maraming salamat. Kaya atin naman tingnan kung tama ba ang kasagutan ni Raymore. Okay, tama! Ang kahulugan ng magulita ay maalaala. Para naman sa huling katanungan, Jinky. Dahil sa dami ng langaw ay ipinipilit ni Jean ang pintuan nila. Isinarado. Okay. Okay, maraming salamat, Jinky. Ating tingnan kung tama nga ba ang kasagutan ni Jinky.
tama! Ang kahulugan ng ipinipilit ay isinirado. Ngayon ay pakibasa ng sabay-sabay. Ispis, pamo, minandal, merienda, pagaril, pautal, magguhita, maalala, ipinipilit, isinarado. Ngayon ay bigyan nyo naman ng pangungusap gamit ang mga salita nito. Para sa salitang ispis. Okay, Cheryl? Si Ana ay may kispis na ilong kaya madalas siyang lulukso ng kanyang mga klase. Okay, tama. Palakpakan naman, class. Para naman sa kalawang salita, pagari. So, sino makapagbibigay sa akin ng pangungusap? Okay, Mark? Okay, so sinauna ko ni Aling Lydia ng ating pang-minandal ngayong hapon. Okay, tama. Palakpakan naman si Mark. Ngayon ay alam kong hindi na kayo mahihirapan na unawain ang kwento. So ngayon ay handa na ba kayong panoorin ang kwento na ang paglalayag sa puso ng isang bata? Opo! Ngunit bago yan ay may magkakaroon muna tayo ng gabay na tanong na kung saan ay inyong sasagutan pagkatapos ninyo panoorin ang kwento. Okay, pakibasa na sabay-sabay ang gabay na tanong. Mga gabay na tanong ayon sa Dalog Psikolohikal. Paano nakaapekto ang pagiging ulila ng bata sa pakikitungo niya sa kanyang guro at mga kaklase? Ano ang naramdaman ng bata na magalit sa kanya ang kanyang guro? Paano nagbago ang relasyon ng bata sa kanyang guro at mga kaklase mula sa simula hanggang wakas? Bakit kaya nasabi ng guro ang pahayag na sa sandaling iyon siya ang aking guro? Ikaw ang bata sa kwento. Paano malampasan ang mga hamon at pagsubok sa buhay? Okay. Handa na ba kayong mapanood ang kwento na ang paglalayag sa puso ng isang bata? Opo! Okay. Ngunit bago ang lahat, ay ano muna ang gagawin kapag kayo ay manonood ng isang kwento? Okay, Joy? Kapag kayo ay Unawain ang isabi ng pinapanood. Okay? Sana naman ay itatap niyo yan sa inyong mga isipan. Ngayon ay atin ang papanoorin. Ang paglalayag sa puso ng isang bata ni Hilberta Rosa Matuto. Meron tayong dalawang paruhan, ang bata at ang guro. Para sa ating bata, sila ang ating pangunang paruhan na ikikwento. Sila ang pinakatatang estudyante sa kanilang klase. Iniilan siya silang kakapagod. Ngunit sa pilas na niya ang panlalaki, sila ay kababalik na binigyan sa ating responsable. Ang sunod na sa mga ay ipapalubi ang sila lumari na nagpulita sa pinakabuti nila sa kahit pagkakita muna ang mundo. Umpisa na natin ang kwento. Nayarita na doon ang pinagsamahan at ang kanyang naputing estudyante. Inilarawan niya bilang kanyang naging at pinakapagod sa buong klase. Ngunit sa kabila nito, sila ay dahil nagpapaiwan ng hapon. Ngunit tulungan ang mga tagadinig. Ngunit isang araw, ang nagdalila ng estudyante na bilang siguro ka na doon
Umuli ang kulungan, umuli ang chinilas, upang umuli ang matulog, at ilagay sa paan. Nagpinagyan sa iba ang kapal, upang hindi ay nangyari at nagpaliwan sila upang nilagay ang mga kagalitan sa paglilinis at upang alisin ang mga iyon sa nilagay sa sulok. And nagtay-patay na nagbuhat sa bahay kanan dahil ang kanyang kinabesna. Ngunit hindi siya pinayang tagawin, minsan lang lamang ng hapon. Tulad siya sa pagpapalitan sa isang kautuan, tila may binabuong kasiyahan sa kalituo. Kaya ngayon ay ating nasasagutan ang mga gabay na tanong na kanina ay ibinigay ko. Para sa unang katanungan, paano nakaka-apekto ang pagiging ulila ng bata sa pakikitungo niya sa kanyang guro at kanyang mga kaklase? Okay, Sheryl? Okay, so dahil na maagot na dito ang bata, so iba yung mga guro niya sa kanyang guro at mga klase. Nakikita natin sa video na madalas siya ay nag-iisa yan, mapag-isaan, ayaw niya makihilo sa iba. Okay, tama. Palakpakan niyo na si Sheryl. Ang pagiging ulila ng bata ay may malaking epekto sa kanyang pakikitungo, sa kanyang mga kaklase at kanyang guro. Naramdaman ng bata ang pangungulila at kalungkutan dahil sa kawalan ng magulang. So dahil dito ay naaapektuhan talaga ang kanyang pakikitungo sa ibang tao. Dahil na rin sa kanyang personal na karanasan at yun yung pagiging ulila na kung saan ay nakasanayan na niyang maging mapag-isa. Kung kaya naapektuhan ang kanyang pakikipaghalumilo sa ibang tao. Para naman sa ikalawang katanungan, okay, Chinky? Ano ang naramdaman ng bata na magalit sa kanyang guro? Ang bata po ay nalungkot, subalit kahit ganoon ang nangyari, ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang ginawa ng kanyang guro sa araw-araw. Okay, tama. Palakpakan naman si Jinky. Okay, karagdagan sa iyong kasagutan. Ang naramdaman ng bata, ang reaksyon ng bata sa pangyaring iyon ay nagdulot sa kanya ng kalungkutan at pagdududa sa sarili na kung saan naisip ng bata na hindi siya karapat-dapat sa atensyon at pagmamahal ng ibang tao. Hindi ba sa unang tagpo ay nakita natin doon na palagi siyang mapag-isa. So sa pamamagitan noon ay nakaramdam talaga siya ng kalungkutan dahil nga pinagalitan siya ng hindi alam kung ano yung kanyang kasalanan. So sino naman ang magiging masaya kapag kayo ay pinagalitan ng hindi nyo alam, di ba? Na kung saan ay gusto lamang ng bata na maramdaman ang pagmamahal ng magulang na hindi niya naramdaman kasi nga maaga siyang naging ulila. Para naman sa katong katanungan, okay, Soy? Paano nabago ang relasyon ng bata sa kanyang guro at mga klase mula sa simula hanggang sa wakas? So, di ba sa simula ng kwento ay ilap na bata yung bata sa ang pauling tauhan, ilap siya sa mga kanyang kasamahan, mga klase, lalo sa kanyang guro kasi nga dahil rin sa kanyang karanasan, wala na siyang magulang. Pagkatapos, at kahit na mailap siya, ay tinutulungan pa rin niya ang kanyang guro sa paglilinis ng kanilang silid-aralan. Pagkatapos, nung napagalitan siya ng kanyang guro, ay biglang nabago yung pakikitungo niya kasi nga natakot siya kasi nga meron na siyang karanasan doon na nagsisilbing nung napagalitan siya ng kanyang guro ay unti-unti bumalik. So, Okay, maraming salamat, Joy. Okay, nagbago ang relasyon ng bata at kanyang mga klase at kanyang guro mula sa simula na kung saan ang bata ay palaging tahimik at hindi nakikipaghalipilo hanggang patungo sa wakas na kung saan nagpapakita ito ng positibong pakikitungo na sa kanyang mga klase at kanyang guro na kung saan pinapakita dito ang kahalagahan ng pagpapatawad, pag-unawa at pagbabahal. Hindi ba sa unang eksena ay tagpo ay
makikita niyo doon na ang bata ay palaging tahimik at hindi nakipaghalilo hanggang sa napagalitan siya ng kanyang guro at sa wakas na kung saan ay akala ng kanyang guro na hindi niya mapapatawad ito. Ngunit sa simpleng goodbye teacher ay naunawaan agad ng kanyang guro na siya ay napatawad na ng bata. So sa ganong simpleng pamamaraan lamang ay nakapagpatawad ang bata. Ganun na kasimple ang pagbibigay ng patawad ng bata. Para naman sa ika-4 na katanungan. Okay? Christine Gay? Kaya sabi ng guro ang kakayagin, reliyon siya nga. Para po sa akin is, sabi ng guro ang kakayagin dahil sa kanyang paghanga sa bata na kung saan kahit bata po siya is, meron na siyang unawa at Tama, napakagaling. Ang pahayag na ito ng sandaling iyon, siya ang aking guro, ay nagpapahiwatig ito ng pagkamangha ng kanyang guro sa estudyante na kung saan kahit bata pa lamang yung bata ay nagpapakita na ito ng katabangan, pag-unawa at pagmamahal na kung saan nagbigay ito ng aral sa kanyang guro. Okay, malinaw ba, class? Opo. Okay, para naman sa panghuling katanungan. Raymond? Kung ikaw ang bata sa kwento, paano mo malalampasan ang mga hamon at pagsubok sa buhay? So maging matatag lang tayo at panatilihin natin at palagi natin iisipin na ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan at ang Diyos ang nakakaalam sa kung ano ang bukas na ating kakamapin. Maraming pong salamat. Okay, tama. Palakpakan naman si Raymond. Okay, tama. Kung ikaw ang bata sa kwento ay ika nga nila, walang pagsubok at hamon na binigay ng Diyos na hindi natin makakaya. Ibinigay ito sa atin upang mas maging matatag tayo sa darating na panahon. Kasi nga, tayo ang nagmamaneho sa ating buhay o ating kinabukasan. So, nasa sa atin lamang ito kung atin ito isusuko o ilalaban. Nakakaintindihan sa class? Wala na bang katanungan? Wala na po. Dahil wala na katanungan ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang pangkat ninyo ay nakabase sa kulay na inyong mapupulot mula sa pangkang ito. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Kung ano yung magkakakulay, yun yung magkakasama. Okay? Pulot na. Okay. Saan ang pangkat dilaw? Saan naman ang pangkat asul? So ngayon, ano yung gagawin ay basahin ang panusok. Ilista o itala sa chart ang magandang eksena o tagpo sa kwento na mapakita ng katotohanan o realidad sa kasalukuyang panahon. Magbigay lamang ng dalawang tagpo. Halimbawa, tagpo sa palalim pa. Magbigay sa pamilya dahil sa kahirapan sa buhay. Okay. So, sa kwento na ang paglalayag sa puso ng isang bata ay kukuha lang kayo ng dalawang tapo o eksena na matatagpuan nyo sa kwento na kung saan ay uugnay nyo ito sa ating buong buhay. Ibigyan ko lamang kayo ng pamilya. Okay, maaari na kayo mag-umpisa.
isa ang pinili na ano po na kwento. Wala na po yung makasabi na Dalawang tatlo lamang ang inyong ilalagay. Mula ito ang ating pamantayan bibigay ng puntos. Okay, pangalawa. Okay, pangkat, asul. Okay, pangkat, ilaw. Mari na kayo magmula. So, tagpo sa kwento. So, pagsabi na bata ng inviting sir is nagpapakita lamang dito sa katotohanan ng realidad sa buhay na ang bata ang bata ay nagpapatawad na sa kanyang teacher. So, sa pangalawa naman, ang pagiging mag-isa. So, pwede ang pagiging mag-isa sa realidad ng katotohanan sa buhay is ang pagkaubila. Okay, maraming salamat. Bigyan nyo naman ng tatlong palakpak ang pangkat dilaw. Okay, kaya naman. So, magandang hapon sa lahat. So, ang aming lighthagi ay ganito. Ang unang pangyayari na aming nililipay sa realidad ng buhay na pinagalitan ng borong bata na walang dahilan. So, sa katotohanan ng realidad, nangyayari naman talaga kung minsan kung wala sa mood ang guro o di kaya ay meron itong nararanasan na problema kaya itutuntun niya sa mga estudyante pero hindi yan tama na ugali. Pero nakita natin yan. Sa pangalawa namang pangyayari, ito yung pagbalang ng bata sa kanyang guro, yung pagbati niya ng sabi niya goodbye sa kanyang guro, ay nagpapakita ng kanyang mataas sa pagrespeto sa kanya. Okay, maraming salamat. Bigyan ng tatlong palakpak ang pangkat asul. Tingnan natin, magbibigay na tayo ng punto. Para sa nila naman, bibigyan ng pangkat dilaw ng 15 puntos. Para naman sa presentasyon, bibigyan ko ng 10 puntos. Para naman sa pagkakaisa sa baba, bibigyan ko rin kayo ng 5 puntos. Sa kabuuan ay mayroon kayong 30 puntos. Palakpakan nyo naman ang pagkakaisa. Para naman sa pangkat dilaw, sa
Okay? 15 puntos. Para naman sa presentasyon, 10 puntos. Pagkakaisa sa pangkat, 5 puntos din. Okay? Sa kabuuan ay meron kayo 30 puntos. Palakpakan naman sa kanila. So ngayon ay, ano kaya ang nais ipabatid na may akda sa kwento? Ano kaya ang nais ipabatid na may akda sa kwento? Okay, sharing. Ano ang nais ipabatid? Mensahe. Or siguro ang nais na pwede kami ang sa kwento ay yung pagiging, kung paano pinakaharap na isang bata ang kanilang pagsulong sa buhay at paano niya nagawang magpatawad sa kanyang buhay. Okay, magaling. Tama si Sherry. Ang nais ipabatid ng may akda sa kwento ay ang kwento ay isang paalala na ang bata ay hindi lamang simpleng nilalang na inaalagaan at pinapalaki. Kundi, sila rin ay may mga sariling karanasan at damdamin na kailangan nating pahalagahan at patuloy. Ngayon, ano naman kaya ang aral na napulot mo sa kwento na paglalayas sa puso ng isang bata? Okay, Joy? Ang pagulod ko na aral sa kwento ng paglalayag sa puso ng isang bata ay napakahalaga ang pagkakaroon ng malawak na pag-unawa sa isa't isa. Dahil sa ganun ay yung pag-unawa na meron kang nilalaan ay mas maiintindihan mo ang bagay-bagay. Kasi kapag nililimitahan mo ang iyong pag-unawa ay masyadong close-minded ka kung saan. Okay. Salamat, Joy. Tama. Kailangan kapag ikaw ay isang guro, ay dapat malawak ang iyong pag-unawa sa mga bata. Sapagkat ang mga bata ay may iba't ibang karanasan sa buhay. Okay? Wala na bang katanungan, class? Wala na po. Okay, ngayon ay magkakaroon tayo ng pasulit. Kumuha ka ng isang kapat na papel at sagutan ang ating pasulit. So, pakibasa ng sabay-sabay. Basahin ng mabuti ang bawat item at isipan ang meaning ng Tama sa sagot. Okay, maaari na kayong sumagot. Okay, tapos na ba lahat? Oo! Okay, basa sa hatalan ng mga papel. Ngayon ay wala na tayong oras ay magkakaroon na tayo ng takdang aralin. Pakibasa ng sabay-sabay. kumuha ang aming abuhin ng Larawan mo nagpapakita ng katalingang gusto mo sa isang guro. Iniklit ito sa malinis na bond paper. Papuyin ang katamihan at ipaliwanag kung bakit iwan ang gusto mo sa isang guro. Okay, so, naunawahan niyo ba ang ating takdang aralin? Oo! Okay, papasa